Lalo ako nag-worry dahil wala silang nakita. Kahit yung bahay ng bata, walang nakita. Kalungkot pala yung ganito kasi umaasa na ako na meron na kaming makikita na eto na yun. Ay, mga mari ko, hindi ko alam kung kailan yung mapapanood ito, pero ito yung araw na nag-decide ako na mag-take na ng PT. Dahil 2 araw na akong delay na hindi dinadatnan. Dati, normal lang sa akin yung ganyan kasi irregular talaga yung period ko. Pero simula nung nag-take ako ng gamot para sa bukol ko, mga mari ko, yung nag-regular na yung period ko. November ako nag-start uminom ng gamot, tapos December 7, nagkaroon na ako ng period, tuloy-tuloy hanggang January at February. At sa totoo lang, hindi ko siya ine-expect na mag-positive. Dahil nga, ilang araw lang yung February, kaya feeling ko dahil doon, kaya delay yung mens ko. Kaya itong video na to, scripted na siya, pangalawang try ko na ito ng PT. Pero ganyan na ganyan yung reaction ko nung nakakita ako ng 2 lines. Malabo yung isang line, mga marikoy, pero kinabahan ako kasi after 7 years, ngayon lang ako nakakita ng 2 lines sa PT. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko, natutuwa ako, na kinakabahan kasi hindi ko talaga siya ine-expect. Alam nyo naman na matagal na naming hinihingi ito at last year nga nawalan na ako ng pag-asa. Kaya hindi na namin pinush na magpaalaga sa fertility doctor, pinaubaya na lang namin sa kanyang lahat. Sabi ko kung ibibigay, ibibigay at hindi namin ine-expect na ngayon niya ibibigay. Sobrang labo ng isang line, mga marikoy, nag-PT ako ulit, ganun din, malabo pa rin yung isang line. Pagkalabas ko sa CR, dumiretso ako kay Daddy Tano, pinakita ko sa kanya yung PT. Gulat din siya, mga marikoy, kasi sa kondisyon na meron ako, mahirapan na talaga ako magbuntis. Bukod sa turning 35 years old na ako, mga marikoy, meron akong bukod sa ulo, tapos tumataas pa nga yung BP ko. Pagkababa ko, dito sa dining namin, pinicturan ko yung PT, sinend ko kagad sa OB. Tapos litong-lito na ako dyan, mga marikoy, paikot-ikot talaga ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa naiyak ako, mga marikoy, at napaluhod ako at nagdasal ako na tanggalin niya lahat ng takot na nararamdaman ko. Tatakot kasi ako, mga marikoy, dahil alam nyo naman kung ano yung pinagdaanan namin ni Jace nung pinanganak ko siya. Takot ako na maranasan namin ulit yun. Ganun pala, no, mga marikoy, akala mo ready ka na mag-baby ulit. Pero kapag nandyan na pala siya, bigla ka lang matatakot. At habang nakaupo nga pala ako dyan, bigla ko na-realize si Jace, mga marikoy, kung totoong buntis ako at kung matutuloy to, si Jace ang unang pinakamahihirapan. Alam nyo naman na hindi siya sanay sa mga pagbabago, mga marikoy, at ayaw niya ng pagbabago. Kaya dito, tinanong ko siya, paano kung may baby si mami sa loob ng tummy niya? At nagulat nga ako sa kanya dyan kasi kagad nasa avatar world ako at buntis na ako sa avatar world niya. Oh, that's a pregnant. They call it pregnant. Oh, you want mommy to have a baby inside? What do you want? Yes. Oh, I'm talking to you. What do you want? Baby brother or baby sister? Baby brother. Are you sure? Mommy wants to be a healthy baby. Look at that. Look at your baby. Where's the baby? Here. Inside? Inside the stomach? Yes. Talaga? That's mommy? Yes. You like to have a baby? Yes. Are you excited? Look at that. Grabe, kasi hindi ko pa siya kinakausap dyan, pero nagulat talaga ako na naiintindihan niya yung pinag-uusapan namin ni Daddy Tano. Feeling ko, swerte talaga ang meron dog at mga ibon sa bahay. Anyway, dahil weekend ito at sarado yung clinic, mga marikoy, kaya nagstay na muna kami sa bahay. At tinuloy ko yung mga plano na gagawin ko ngayon, tulad na lang ng pagluluto ng tinola na paborito ni Jace. At kung mapapansin nyo yung itsura ko, iba talaga yung emotion ko ngayon. Parang hindi ako masaya na ewan. Kasi hindi pa kami sigurado kung buntis ba ako, kung totoo ba ito, dahil nga malabo yung mga lines. Nasabihan din kasi ako dati na kapag nabuntis ako, pwedeng matunaw lang yung pinagbubuntis ko kasi nga tumataas yung BP ko. Bukod pa doon, mga marikoy, kapag nagbuntis ako, kailangan ko nang tigilin yung paggagamot ko sa bukol ko sa ulo. Yung gamot kasi na tinitake ko, mga marikoy, malaki yung epekto niya sa baby kung ititake ko siya. Kaya kailangan talaga siyang i-stop once na nalaman ko na buntis ako. At yun yung wino-worry ko, paano kung lumaki yung bukol ko, paano kung lumabo yung mga mata ko. Madami akong tinatanong sa sarili ko, mga marikoy, pero nagtitiwala ako sa kanya. Kung totoong positive yun at buntis ako, mga marikoy, siguro ito na din yung way niya ng pagsabi niya sa akin na okay na yung bukol ko. Matagal-tagal na din naming hinihiling at hinihintay ito na ibigay sa amin. Lagi ko din pinapangako sa kanya, ibigay niya lang, mamahalin ko siya, gaya ng pagmamahal ko kay Jace. Kahit maging ano man siya, kahit katulad man siya ni Jace na merong autism, mga marikoy,
tatanggapin at mamahalin ko siya ng buong buo. Basta wag niya lang kaming pabayahan at wag niya ngayahang mawala ako sa tabi nila. Malaki na din itong si Jace, mga Marikoy, at napakalaki na din ng improvement niya. Alam ko, ready na siya maging ate. Deserve niyang maranasan na magkaroon ng kapatid. Anyway, kahit buntis ako, hindi, tuloy-tuloy pa rin ang pagkain ko ng healthy. Kung totoong buntis ako, mas mag-iingat ako ngayon sa mga kinakain ko. Ayun lang nga, kinabukasan sa unang check-up ko, mga Marikoy, nalaman namin na napakataas na ng BP ko. Kaya nagreseta na si Doc ng gamot para sa BP ko at pina-ultrasound niya na din ako. At pagkakita ko sa ultrasound, mga Marikoy, lalo ako nag-worry dahil wala silang nakita. Kahit yung bahay ng bata, walang nakita. Kalungkot pala yung ganito kasi umaasa na ako na meron na kaming makikita na eto na yon. Nakakalungkot man, pero kailangan tanggapin na hindi pa ito yung tamang oras para makita siya. Tok, 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 tok. Again. Mommy.